Yung nalunod na barko biglang tumawag sa radyo namin. Sa maliit na Coast Guard radio room sa San Fernando, Romblon ako naka-duty noon. 2011 na iyon, 3 taon matapos lumubog ang MV Princess of the Stars. Tahimik ang gabi, amoy kape at alat ng dagat, hanggang sa may pumasok na signal na hindi dapat umiiral. Mahina lang sa umpisa, static, parang hangin sa lumang speaker. Normal lang iyon sa dagat, kaya hindi ko pinansin. Pero may sumingit na boses sa gitna ng static. Mahina. Basag, parang babae na umiiyak. Paulit-ulit lang isang linya. May tao pa dito. Tulong. Tinawag ko yung kasama kong operator. Narinig din niya. Sinubukan naming sagutin sa radyo. Walang reply. Pero bumalik yung signal. Mas malinaw na. May tunog ng metal na kumakalampag. Parang yero na hinahampas ng hangin. Tapos may kalansing ng kubyertos, parang sa kusina ng barko. Biglang may sumigaw na lalaki, hindi salita. Basta sigaw na parang lumulunod. Sinubukan naming i-trace yung signal. Lumabas sa screen ng coordinate. Natahimik kami pareho, dahil alam namin kung saan iyon. Eksaktong lugar kung saan lumubog ang Princess of the Stars. Biglang luminaw ang boses sa radyo. Babae ulit, bulong lang. Madilim dito, nakasara ang pinto, may tubig na. Tapos may malakas na kalabog. Parang may humampas sa bakal mula sa loob. Tinawagan namin agad yung regional office. Sinabi nilang imposible. Matagal nang walang radio power ang barko. At wala ng survivor na hinahanap. Pero habang kausap namin sila sa telepono, umalik ulit yung signal. Mas mahina, mas desperado. At bago tuluyang mawala, may narinig kaming isang salita na malinaw na malinaw. Nandito pa kami. Hanggang ngayon, nakalag pa rin yung recording sa lumang hard drive ng station. Hindi na namin ulit narinig yung signal. Pero tuwing dumadaan ako sa baybayin ng Romblon sa gabi, minsan parang may naririnig akong mahinang kalampag sa hangin. Parang may kumakatok mula sa ilalim ng dagat. Kung may kamag-anak ang survivor o rescuer ng Princess of the Stars, i-comment mo dito. I-share mo rin bago pa ito ipatanggal.